Welcome back. So ngayon ay meron tayo ditong aayusin na Epson printer L5190. Ang problema raw dito ay ayaw mag-print at walang printout. Ang gagawin muna natin ay i-diagnose at subukan kung wala ba talagang output or printout. Okay, so panoorin natin itong video para malaman natin kung ano yung ang proseso at tamang pagkukumpuni at pag-ayos ng ganitong printer. Tara, watch this. Bago natin masubukan ay kailangan muna natin i-set ang time at date para ma-operate natin itong ating printer machine. Pag okay na ay pupunta tayo sa maintenance. Doon natin i-nozzle check at i-diagnose yung ating printer machine para makita natin kung ano ang kanyang output at pinout nitong printer. Sa inyong nakita, base sa ating pinout ay wala po talagang output at printout itong ating printer machine. So yan ang problema na ating aayusin ngayon. Bago po natin simulan yung ating procedure, make it sure na patayin muna natin itong ating machine para safety tayo sa ating gagawin na pagkukumpuni at pag-ayos ng ating printer. Pagkatapos ma-unscrew lahat yung ating printer, gamit na tayo dito ng ink solution para pangtanggal ng mga barado sa ating printhead. Ang gagawin muna natin dito ay kailangan muna nating i-suction ang ink tank doon sa kanyang printhead bago tayo mag-flushing sa ating printhead at lagyan ng ink solution. Ang rason kung bakit natin sinuction yung ating ink tank para maglagyan po ng ink mismo yung tangke, kasi kadalasan ito po yung rason na walang printout. Pag okay na, punasan na natin yung dulo para hindi mag-blot. At yung step na ating gawa ngayon ay yung pag-flushing mismo sa kanyang printhead gamit itong ating syringe. May 4 po siyang butas. Bali, doon po dadaan yung ink bawat kulay. So yan po ang ating ipa-flush isa-isa para kung sakaling may clog ay ma-okay na siya at dadaan na yung ink. Baka yun lang ang solusyon. And the last part ay ito ang ating drain hose, daanan ng waste ink. So isa-suction natin para yung mga hangin at bula sa ating daanan ng ink ay mawala. So itong ating ginawa ngayon, ito yung mga basic troubleshooting kung gano'n ang problema. Pag hindi natin makuha at masolusyonan gamit itong solusyon na ito, ay kailangan na nating magpalit ng printhead mismo. Alright, the moment of truth. So ito testing natin ulit kung okay na ba at gagana na ba at mayroon na bang printout. Bago pala tayo mag-print, kailangan mo na pala nating idaan sa software maintenance. Kailangan mo na nating i-head clean ng 5 beses bago natin subukan.
problem solve. Na-fix natin ang problema ng printer machine. Ganun lang kadali mag-trouble. Pag hindi kaya, kailangan na talaga magpalit ng printhead. Pero ito ay nadala natin sa ganong pag-troubleshoot. So, nakalis tayo ng gastos. Sana nakatulong itong ating tutorial at sana i-like ninyo at i-share. At huwag kalimutan sa mga bago dito, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli mga kaibigan. Peace out.